Magandang gabi po, Miss Kate, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Gemma, 20 taong gulang nang mangyari ito. Laking probinsya po ako na tawagin na lang nating San Luis. Maliit na bayan at malapit sa palayan at ilog. Ang tatay ko po ay wala na. Kasama ko na lang po sa buhay ang aking nanay Liza na inaalagaan namin. Mahina na at sakitin dahil sa hika at alta presyon. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Sumunod po sa akin si Jojo. Mahilig sa mga sasakyan at nangangarap maging mekaniko. At si Lira naman ang bunso. 3rd year high school, gusto namang mag-caregiver daw balang araw. Napakahirap po ng buhay namin. Kung pera lang ang pag-uusapan, lagi kaming kapos. Pero kahit ganon, sinisikap naming mabuhay maski simple. Basta may pagkain sa hapag, may kanin, asin at may kaunting ulam kung sinuswerte. Sa probinsya, mabilis kumalat ang balita. Isang hapon ng Abril, dumating si Aling Mercy. Matagal na kaibigan ng pamilya namin. Parang tiyahin na kumakalinga at nag-aalok ng tulong. Gemma, anak, alam ko ang hirap ng dinadanas niyo ngayon. May pinsan akong konektado sa isang paresan sa Pasay at naghahanap sila ng waitress. Ikaw agad ang naisip ko. Hindi marangya, pero legal at maayos. May kontrata, may SSS, may bed space para sa mga helper. Kung interesado ka, tutulungan kitang may pasok. Mercy, sabi mo sa akin ng diretsyo. Pagkano ba ang sahod? May day off man lang ba? Sino may-ari? Ayoko mapahamak ang anak ko, ha? Ate Lisa, minimum lang pero malakas ang tip. Kadalasan gabi ang trabaho kasi dun malakas. Isang day off kada linggo. Kung minsan, nililipat ang off pag sobrang dagsa ng customer. Ang may-ari, matandang mag-asawang taga-Pasay. Tahimik at maayos naman. Ito ang pangalan nila. Ito ang numero ng landlady sa bed space. May pictures din. Ayun no, kusina, dining, kasama mga helper. Kinuha ko ang mga litrato. Simple lang ang lahat. Kaldero ng sabaw, kalan, mga mesa at bangko, mga suking nakangiti. Hindi siya glamoroso, pero sa hirap ng buhay namin, lahat gagawin ko para kay mama at mga kapatid ko. Ano pong kailangan, Aling Mercy? Barangay clearance, medical at valid ID. May orientation naman pagdating. Kung gusto mo, sasamahan kita hanggang Maynila. Hindi kita iiwan. Mercy, salamat. Pero, Gemma, anak, pag-isipan mo mabuti yan. Ang layo, ang pakanim. Nay, kung hindi ako aalis, si Jojo may pang-testa. Si Lira may mga kailangan sa school. Kailangan natin ng gamot mo. Subukan ko, Nay. Uwi naman ako kapag hindi ko kinaya. Tumango si nanay. Bagaman halata ang kaba sa mata niya. Nang gabing iyon, sa kusina, nag-usap kami ng mahaba at masinsinan. Anak, may sasabihin ako. Sa Maynila, maraming tao mabait ang salita, malinis ang itsura, at maayos ang bihis. Pero kapag may amoy na malansa sa hangin, kapag dumarating sila, yung amoy na parang dugo, kahit walang sugat, lumayo ka. Amoy na malansa? Nay, parang sa isda? Iba yun sa ordinaryong isda. Parang pino amoy ng dugo na nagtataga sa ilong. Pag naamoy mo yun,
kumabig ka hagad. Huwag mo nang hintayin masanay ang ilong mo. Sige, Nay. Mag-iingat ako. Kinabukasan, inayos ko ang mga papel na sinabi ni Aling Mercy. Siya na rin ang nag-abot ng pambili ng pamasahe sa bus kahit pinipilit kong ako na. Hindi ako sanay na may nagbabayad para sa akin, pero ramdam kong malinis ang intensyon niya. May listahan pa siya ng dapat dalhin, pati paalala kung paano umiwas sa manloloko sa terminal. Ate, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si nanay at si Lira. Ate, huwag ka masyado magpupuyat. Magpahinga ka rin. Magpapakabait kayo ha. Pagbubutihan ko ang trabaho para makaraos tayo ni nanay. Anak, nasa tabi mo lang ako sa biyahe. Magpahinga ka lang at mahaba ang biyahe natin. Ako na ang bahala sa konduktor. Pagdating sa Maynila, may maghihintay na kasama ko. Ihahatid ka namin sa Parisan. Huwag kang matakot. Sa bus, dumilim na ang langit. Sumabay ang pag-ikot ng tiyan ko. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa iniwan ko. Ang bahay, ang nanay kong humihingal tuwing gabi, at ang dalawang kapatid kong ako ang takbuhan. Ngunit sa tabi ko, si Aling Mercy. Nakatingin sa labas, tahimik, kalma, parang sinasabing, kakayanin mo. Aling Mercy, totoo pong may SSS? Totoo, hindi ko ibibigay ang pangalan ko kung hindi. At kung sakaling may problema, kalma ka lang, sabay nating aayusin. Salamat po. Nagsimula ang biyahe. Bago ako pumikit, naalala ko ang huling bili ni nanay. Amoy na malansa. Hindi ko alam kung kailan ko iyon maaamoy o kung maamoy ko ba talaga. Ang alam ko lang, may sarili itong tunog sa isip ko. Mag-ingat, kumabig, lumayo. Pagbaba namin, sumalubong sa akin ang ingay ng lungsod. Busina, halakhakan, halinghing ng jeep, ang amoy ng toyo, ginisa at nilagang baka sa kanto kung saan naroon ang Parisan. Maliit lang ang pwesto pero disente. 5 mesa sa loob, 2 mesa sa labas, kurtinang may mantsa ng toyo at malalaking kaldero sa estante. Ayan, Jem, ito na ang magiging bagong mundo mo. Halika, ipapakilala kita sa mga makakasama mo. Pinakilala ako ni Aling Mercy kay Manang Bebs, ang leader sa kusina. Matapang ang boses pero may tinatagong lambing. Parang nanay na marunong sumigaw kapag kailangan. At kay Ate Nads, ang cashier na palangiti. May pagkachismosa at mabilis ding mapikon, pero mabait. Magaan yung katawan mo, Iha. Pero kakayanin mo to. Basta mabilis kang gumalaw at hindi ka pigilan sa may ng kusina. Balakas dito lalo sa hapon at gabi. Saan ka nga pala galing? San Luis po. Malitibay ang taga-probinsya. Sige, eto ang apron mo. Dito ang sabaw, dito ang kanin, dito ang pares. Bawal ang mabagal, pero bawal din ang padalos-dalos. Alerto sa pila at tawag ng mga customer. Ganyan lang. Welcome, Jam! Ako ang bantay sa kahera at bantay sa chismis. Haha. Huwag kang kabahan. Lahat tayo kabado noong una. Pinakita nila sa akin ang bed space. Mga 3 kanto ang layo mula sa likod ng paresan. 2 double deck na kama, electric fan, isang maliit na parador at kortinang may bulaklak na tila galing pa sa lumang panahon. Malinis kahit luma. Humiga ako at ipinahinga ang katawang nabugbog sa biyahe. Kaya ko to. Sa unang gabi ko, hindi pa ako pinasabak ng todo. Mula 7:00 hanggang hating gabi, baha ng order. Mga lasing, mga taga-call center, mga construction boy, mga estudyanteng nagtitipid,
Lahat nagtatagpo dito. Sa dulo, may kakaibang saya sa pagod. Maayos ang sahod, ayos ang trato, at mahal na mga tao ang pares. Bago ako matulog, binuksan ko ang munting bag kung saan nakasuksok ang rosaryo ni nanay. Hinawakan ko iyon, pumikit at nagpasalamat. Wala pa rin kakaiba, wala pang lamat, at sa isip ko, muli kong narinig ang bilin. Amoy malansa, kapag naamoy mo, kumabig ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking matikas. Si Estong, tricycle driver sa kanto. Basang-basa ang jacket. May hawak na helmet. Simple lang, pero may itsura at mukhang magalang. Hi miss, isang pares nga. Tsaka extra sabaw na rin. Yung pwedeng ipanglaban sa lamig ng puso. Hehe. Nako, wala po kaming ganon. Panlaban lang sa gutom. Pwede na yun. Sa bagay, pag busog ka, nawawala na rin ang lungkot, di ba? Miss, bago ka ba dito? Ako nga pala si Istong. Ikaw, ano pangalan mo? Gemma. Oo, kakarating ko lang. Nice to meet you, Gemma. English yun ha. Yun lang kasi alam ko eh. Miss Kate, aaminin ko, hindi mahirap magustuhan si Estong. Masiyahin at palabiro, pero hindi bastos. Hindi ko siya napansin ni minsan na tiningnan ako na may halong mali siya. Di ko na naramdaman ang oras na dumaan. Nang mag-uwian ang mga huling customer, bumalik si Estong at inabot niya sa akin ang isang supot ng mangga. Gemma, ito oh. Kainin mo habang nagpapahinga ka. Pangtanggal umay na rin. Salamat. Libre ba to? Siyempre libre. Basta babalik ka bukas ha. Babalik ka naman, di ba? Oo naman, dito ako nagtatrabaho eh. Sa sumunod na gabi, dumating ang isang lalaki. Mukhang disente at mayaman. Maayos ang polo, magara ang sapatos at relos. Pero tahimik. Mukhang medyo may edad na, pero makinis pa rin ang muka. Maayos at matikas pa rin ang tindig. Umupo siya sa pinakadulong mesa, sa medyo madilim na bahagi ng paresan, kung saan hindi gaanong tinatamaan ng ilaw. Umorder ng pares at kape. Simple lang, walang kakaiba. Bakit ko siya napansin? Kasi malaki siyang mag-tip. At pangalawa, kasi hindi siya nag-iiwan ng kalat. Malinis siyang kumilos. Parang biyahero sa hotel, hindi suki ng kanto. Pangatlo, tahimik siyang tumingin, hindi bastos, mapanuri lang. Salamat Gemma, hindi ba? Opo, paano niyo po nalaman? Tinawag ka ng kasama mo. Maganda ang pangalan mo eh. Bagay sa'yo. By the way, I'm Gio. Ikinagagala kong makilala ka, Gemma. Miss Kate, aaminin ko. Magandang lalaki si Gio. Ang lakas ng dating. Mistiso na artistahin. Wala naman akong naamoy na kakaiba. Wala ring ginawa na kahina-hinala. Nagbayad siya, nagtip, tumango at umalis. Ilang gabi pa, paulit-ulit. Para siyang ritual. Pares at kape, malaking magtip, kaunting ngiti, normal. Kung may kakaiba man, baka pagod ko lang yun. May napansin lang akong medyo weird. Pag magbabayad siya, nag-aabot siya ng eksaktong bayad at tip na halos doble ng presyo ng kinain niya. Hindi sobra para maging kahina-hinala, pero sapat para mapansin ko. Sa sumunod na gabi, bumalik ulit siya. Ganun na naman. Pares at kape, tahimik, malaking tip. Napansin ako ni Ate Nads. Jem, ikaw talaga ang pinupuntahan niyan, hindi pares.
Mabait lang siya. Maraming ganyan dito. Mabait? Bakit hindi inuubos ang kape? Para bang hindi niya talaga gusto, pero kailangan niya umorder para makilala ka? Hindi ko pinansin. Pero sa loob-loob ko, napansin ko rin. Lagi siyang umuupo sa parehong mesa. Lagi akong hinahanap at lagi may sobra. Minsan, habang naglalakad siya sa parteng may ilaw, napansin kong parang kulang ang anino niya sa sahig sa ilalim ng dilaw na bombilya. Hindi buo ang gilid, parang nalulusaw. Pero pag kinusot ko ang mata ko, bumabalik sa normal ang tingin ko sa anino. Kinagabihan, kinausap ako ni Ate Nads. Jem, yung gwapong nakapolo, alam mo ikaw ang pinupuntahan, diba? Hindi no. Masarap lang ang pares natin. Pero parang ikaw ang tinitingnan niya na masarap eh. Wala yon. Palabiro ka talaga, Ate Nads. Nagkibit balikat lang ako. Nagpakabisi na lang ako sa trabaho. Ayokong bigyan ng kulay ang simpleng gabing yun. Ngunit sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Estong. Sinisipat ang paligid, nakangiti lang. Pagkapak ko ng tira kong kanin at sabaw, sinabayan niya ako sa gate ng bed space. Jem, pag umuulan, text mo lang ako ha. Hintayin na kita pagkatapos ng shift mo. Huwag ka mag-alala. Libre sakay sa babaeng mabait. Hehe. Marami akong kilalang mabait. Libre rin ba sila? Hindi. Ikaw lang ang libre. Kasi ikaw lang ang special sa puso ko eh, haha. Sira! Naging normal naman ang unang linggo ko sa Pasay. Wala pa yung amoy na malansa na binalaan ni nanay. Ang meron, pagod, saya, at mga customer na mukhang laging nagmamadali. Doon ko naisip, baka naman pinag-iisip lang ako ng takot. Baka naman sa syudad, pwedeng may isang Gio na tahimik na mabait at isang Estong na totoo ring mabait. At ako, simpleng Gemma lang na naghahanap buhay. Isang gabi, naupo kami ni Estong sa waiting shed dahil bumuhos ang ulan. Jem, anong balak mo dito sa Maynila? Hanggang kailan ka dito? Hanggat may gamot si nanay, may tuition si Lira, at may test na si Jojo. Pag may sumobra sa pera mo, anong una mong bibilin? Neck pillow. Sobrang sumasakit ang leeg ko sa double deck. Haha, oo nga naman. Simple lang pero syempre mahalaga sa'yo. Ikaw, Tong, anong plano mo? Ako, mag-iipon para palitan yung makina ng trike. Umuugong na eh. Tapos kung papalarin, magtatayo siguro ng isang maliit na karinderya. Kahit maliit lang basta maayos at malakas ang kita. Tumango ako. May hininga sa boses niya na hindi ko nakikita sa mga taong sanay sa shortcut. Napatingin ako sa kalsada, sa ilaw ng poste at sa basang kalsadang kumikislap. Sa hangin, walang kakaibang amoy. Wala yung malansang binanggit ni nanay. Payapa ang gabi sa kabila ng ingay. Salamat sa pagsabay, Tong. Walang anuman. Nandito lang ako para sa'yo, Gemma. Kahit kailan. Salamat, Tong. Tatandaan ko yan. Miss Kate, sa unang 2 linggo ko sa Pasay, parang palengke ang paligid ko gabi-gabi. Sa Parisan, tuloy-tuloy ang pila mula alas 7 hanggang alas 2 ng madaling araw. May mga lasing na galing sa videoke. May mga call center na nagbe-break. Mga estudyanteng naghahati-hati sa isang pares. Ako, sanay na agad sa sigaw ni Manang Bebs. Jem, piles, isang pares. 2 extra sabaw. Huwag mo kalimutan ang kalamansi. At si Ate Nads na laging nanunukso habang nagbibilang ng bayad. Jem, suki ka na ng titig ng mga customer ah. Kung may tip, daming mo naman kami ah. Gabi-gabi, dumadaan si Estong. Tricycle driver siya, kaya pawisan at amoy gasolina kapag dumarating.
pero hindi nakakailang. Jem, baka may libre kang ngiti kasama ng sabaw. Mas pampainit pa yon kaysa sa pares. Ikaw talaga? Libre naman ngiti ko basta suki. Ngiti mo palang ulam na eh. Eee! Ganito siya palagi. Hindi bastos, hindi pilit. Kung may dumarating na lasing na pasaway, siya pa mismo ang nagpapalakas ng loob ko. O pare, kumain ka na lang. Huwag mo nang guluhin yung waitress. Pagod na rin sila. Kaya't kahit walang pera, kahit simpleng tao lang, may gaan kapag kasama siya. Kapag uuwi na ako, naghihintay siya minsan para ihatid ako sa tricycle niya. Libre, walang kapalit, kahit hanggang kanto lang, sabi niya. Habang tumatagal, napansin ko ang kaibahan ng dalawang lalaki. Si Estong, pawisan, amoy gasolina, pero totoo. Laging masaya kapag kasama ako. Si Gio, gwapo, malinis, may pera, laging may tip, pero may lamig sa kilos. Tahimik siya, pero parang mabigat ang presensya. Minsan, sabay silang dumating. Doon ko naramdaman ang tensyon. Habang si Estong ay nagbibiro at nagkukwento tungkol sa biyahe niya, si Gio naman ay tahimik na nakatingin lang. Hindi bastos ang tingin, pero parang may sukat. Kinagabihan, nakaupo ko sa waiting shed kasama si Estong habang umuulan. Doon siya nagtanong. Jem, kung pipili ka, alin sa dalawa? Isang taong pawisan at mahirap lang pero totoo, o isang taong malinis pero hindi mo kilala kung ano ang kaya niyang gawin? Hindi ako nakasagot agad. Ngumiti na lang ako. Pero alam kong nagsimula ng mabuo ang kwento ng puso at takot ko. Miss Kate, habang lumilipas, tumatagal ako sa paresan, lalo ring lumalala ang problema ko sa bahay. Si Nanay Liza, mas madalas na inuubo. Halos hindi na makatayo ng diretsyo. Kailangan na ng nebulizer at gamot. Si Jojo biglang nag-text. Ate, may bayad para yung modules. Hindi ako makakapasok kung wala. Si Lira naman nagpadala ng mensahe. Ate, kailangan ko ng 500 pesos para sa project. Ang pera ko, kahit may sahod at tip, laging bitin. Miss Kate, ilang linggo na halos simula nang dumating si Gio at sa loob ng mga gabing iyon, hindi siya nawala. Lagi siyang nakaupo sa parehong sulok, umuorder ng pares at kape at lagi ring may malaking tip. Isang gabing hindi gaanong matao, halos kami na lang ang naiwan sa loob. Si Ate Nads ay abala sa calculator. Si Manang Bebs naman ay nagsasara ng kalan. Dumiretso si Gio sa mesa kung saan ako nagliligpit. Gemma, pwede ba kitang makausap sandali? Napatigil ako. Hindi siya yung tipong madaldal, kaya ang mismong hiling na ito ay kakaiba. Umupo siya at tumingin diretso sa akin. Hindi bastos ang tingin. Tahimik, malalim. Alam kong hindi madali ang buhay mo. Nakikita ko kung paano ako kumikilos gabi-gabi. Laging pagod, pero nakangiti pa rin. May bigat sa mga mata mo na pilit mong itinatago. Sir, normal lang naman to. Lahat ng tao may bigat na dala. Pero sa'yo halata eh. At hindi ko alam kung bakit ako nandito gabi-gabi. Pero ikaw ang dahilan. Hindi ang pares, hindi ang kape, ikaw. Napakagat ako ng labi. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Gemma, gusto kita. Hindi ko to sasabihin kung hindi ako sigurado. At alam kong may pinagdadaanan ka. Ang pamilya mo, ang nanay mo may sakit, mga kapatid mo nag-aaral. Naiintindihan ko. Paano niyo nalaman? Hindi ko naman kailangan marinig lahat. Nakikita at nararamdaman ko sa paraan ng paghawak mo ng pera, sa pagbibilang mo ng sukli, sa bigat ng buntong hininga mo kapag natapos na ang shift. Alam kong may dinadala ka
at gusto kong tulungan ka. Naglabas siya ng sobre mula sa bulsa. Ngunit agad niyang binawi bago ko pa ito mahawakan. Gemma, hindi kita binibili. Hindi ko gustong isipin mong ganon. Pero kung papayag ka, maaari kitang alagaan. Maaari kong paginawahin ang buhay mo. Ang buhay nyo. Hindi mo na kailangan mag-isip gabi-gabi kung saan ka kukuha ng pambayad. Tahimik ako. Hindi ko masagot. Ang totoo, umaapaw ang puso ko sa utang na loob. Kinabukasan, gabi pa rin. Sa waiting shed kami ni Estong nagkita. Umuulan ng mahina, basa ang kalsada. Tahimik lang kaming nakaupo hanggang sa ako na ang nagsalita. Tong, may sasabihin ako. Alam kong hindi magaan pero tatapatin na kita. O bakit parang ang bigat ng mukha mo? May problema ka ba? Kung ako lang ang masusunod, ikaw ang pipiliin ko. Kasi sa'yo ako masaya. Pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumunod lang sa puso ko. Jem, bakit? Ano bang pumipigil? Si Nanay, si Jojo, si Lira, ang daming gastos. Hindi ko kayang tiisin na may tumutulong pero tatanggihan ko. Si Gio, siya lang ang may kaya. Siya lang ang makakapagligtas sa kanila sa ngayon. Kahit hindi ko siya mahal gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Gemma, masakit oo. Pero naiintindihan ko. Kung ako rin, baka ganun din ang pipiliin ko para sa pamilya ko. Pasensya na Tong, hindi ko ito ginusto. Pero wala akong choice. Hindi ako magagalit sa'yo, Gem. Pero makinig ka ha. Kahit hindi ako pinili mo, hindi ako mawawala. Kasi hindi talaga maganda ang kutob ko sa lalaking yun. Kaya kahit masakit, kahit masama ang loob ko, susundan pa rin kita ng tingin. Mas gugustuhin kong ako na ang masaktan kaysa makita kitang mapahamak. Niyakap ko siya saglit, humagulgol ako. Sa loob-loob ko, gustong-gusto ko siyang piliin. Pero sa mga kamay ko, naroon ang bigat ng mga obligasyon ko sa buhay. Salamat Tong. Sana ibang panahon na lang tayo nagkita. Miss Kate, matapos ang mga gabing yon, nagpa siya akong umuwi muna sa San Luis para magdala ng pera at gamot kay nanay. Bit-bit ko ang sobrang tip ni Gio at ang mga pasalubong na parang siya mismo ang nagpumilit na ibigay. Vitamins, delata, at maliit na kahon ng gatas. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng yakap ni Lira at ng mahigpit na pisil ng kamay ni Jojo. Si nanay, nakaupo sa silya, humihingal pa rin pero ngumiti nang makita ko. Jem, salamat at nakauwi ka. Kamusta ka dun? Ayos lang, Nay. Nakakapagod pero kaya ko. Ito po, pambayad sa utang sa butika. Tsaka dagdag para kina Jojo at Tira. Napatitig si nanay sa akin. Para bang sinusuri niya ang mukha ko. Jem, may lalaking naniligaw sa'yo, hindi ba? Natigilan ako. Wala akong masabi agad. Pero tumingin ako sa kanya at unti-unting tumango. Oo, Nay. Dalawa nga po. Si Estong, tricycle driver, mabait. Pero mahirap lang. Tapos si Gio, may kaya, disente. Siya po yung madalas magbigay ng tip. Siya yung tumutulong sa akin ng hindi ko hinihingi. At siya ang pinili mo. Hindi ako agad nakasagot. Pero lumabas din sa bibig ko ang katotohanan. Opo, Nay. Kasi kailangan natin para sa gamot nyo. Para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi ko masasabing mahal ko siya, pero kaya niyang ibigay ang mga kakulangan sa buhay natin.
Napatitig sa akin si nanay at unti-unting lumubog ang mukha niya sa lungkot. Gemma, anak, makinig ka. Ang taong iyon, hindi ko man kilala, pero ramdam ko may amoy na dalama kagaya niya. Hindi mo ba naamoy? Amoy na malansa? Tumango siya. Seryoso. Oo, amoy ng dugo. Hindi nakikita, pero kapag malapit siya, para pinipilit huminga ng hangin na may pahid ng dugo. Iha, hindi tao anino ng ganyang klaseng lalaki. Huwag ka magpaloko sa ganda ng mukha at mabulaklak na salita. Isinawalang bahala ko na lang lahat yun, Miss Kate. Si Gio ang sagot sa kahirapan namin at handa akong magsakripisyo at magtiis para sa pamilya ko. Habang ako ay naiipit sa sitwasyon, si Estok naman ay hindi mapakali. Hindi siya tumigil sa pagbabantay kahit sinabi ko nang wala na siyang dapat asahan. Isang gabi, nagpunta siya sa bahay ng isang kilalang albularyo, si Tatang Fidel. Tatang, may lalaki po nililigaw kay Gemma. Tahimik lang, may kaya, pero gabi lang lumalabas. Lagi daw siyang umuorder ng kape pero hindi niya nauubos. At sabi ng mga kasama ko, para daw kulang ang anino niya pag napapadaan sa ilaw. Nako, hindi ang karaniwang tao iho. Hindi rin basta aswang. Yung mga nilalang na natutong magtago sa lungsod. Nagpapalit ng anyo at inaalagaan ito. Pero sila nabubuhay sa dugo. Ang tawag namin sa mga ganyan, maaring isa siyang gabunan o kaya vampira. Hindi sila tumatanda, pero laging uhaw sa dugo. Sinasabi ko na Tatang, paano ko po siyang paprotektahan? Paano ko maaalagaan si Gemma? Hindi mo siya matatalo sa lakas lang, iho. Ang kaya mo lang, putulin ang tali. Dalhin mo to. Inabot niya ang boteng may langis na lana, bendetadong butil ng asin at isang pirasong bawang na may orasyon. Kapag dumating ang oras, dasal at liwanag lang ang katapat niya. Tandaan mo, iho, hindi lang kaluluwa ni Gemma ang habol niya, pati ang buong lahi niya. Kaya huwag kang bibitiw. Pagbalik ko sa Pasay, sinalubong ako agad ni Gio sakay ng isang magarang SUV. Hindi siya gaya ng dati. Mas naging diretsahan na siya. Gemma, ayokong palampasin pa ang oras. Gusto ko itong maging kasama. Kung papayag ka, ililipat na kita sa mas maayos na tirahan. Hindi ka na magkatrabaho sa ganito kahirap. Pamilya mo, tutulungan ko. Lahat ng problema, kaya kong sagutin. Natigilan ako. Miss Kate, sa oras na iyon, ang puso ko nag-aalangan. Pero ang isip ko, para sa nanay at mga kapatid ko, sumama ako. Dinala niya ako sa kanyang kondo sa Pasay. Malinis, moderno, pero walang larawan. Wala ni isang bagay na personal. Halos parang hindi tinitirhan. Habang naghihintay siya ng pagkain mula sa kusina, napadpad ako sa isang bookshelf. May isang lumang photo album. Binuksan ko yon. Miss Kate, doon ko nakita. Mga litrato mula 1950s. Nakabarong
nakatayo sa harap ng lumang kotse. Mga litrato mula sa 1970s, nasa isang piyesta, naka-Amerikana. At mga litrato mula sa 1980s, nasa harap ng isang lumang gusali sa Maynila. At sa lahat ng iyon, si Gio, eksaktong siya, walang nagbago. Hindi tumanda, hindi nag-iba. Miss Kate, nang makita ko ang mga litrato, halos mawalan ako ng hininga. Si Gio, nakatayo sa mga larawan mula pa noong dekada 50, 70, 80 at hanggang ngayon, parehong-pareho. Walang kulubot, walang puti ng buhok, walang kahit isang marka ng pagtanda. Napatigil ako. Nanlaki ang mata at natigilan. Doon siya lumingon mula sa kusina, bitbit ang 2 baso ng tubig. Ngumiti siya. Hindi na iyon tipid ng ngiti, kundi malamig na titig. Pinakailaman mo pala ang mga gamit ko, Gemma. Marahil, alam mo na. Paano? Imposible to. Bakit ikaw pa rin yan? Lumapit siya ng marahan. Hindi ko gusto matakot ka. Pero sumulat sa pool, pinili na kita. Kasi alam kong matatag ka. Kahit naghihirap, gusto ko lang sana makasama ka. Umupo siya sa harap ko. Inilapag ang baso ng tubig at tiningnan ako ng diretsyo. Gemma, matagal na ako nabubuhay. Mas matagal pa kaysa kaya mong isipin. Maraming mukha na nakilala ko. Maraming tahanan na nadaanan ko. Pero ikaw, ngayon, ang nakapagpabago sa akin. Gusto kong tulungan ka. Gusto kong alagaan ka. Ang kapalit lang ay ang konting bahagi ng iyong buhay. Nanginginig ako, Miss Kate. Ibig sabihin, dugo ko? Ngumiti siya. Mahina, malamig. Hindi kita sasaktan. Marunong ako magpigil. Hindi ko aagawin sa iyo ang lahat. Pero matagal na ako nagtitiis, Gemma. Bago ko pa masabi ang sagot ko, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Estong. Pawisan. Hawak ang garapon ng langis at bawang. Sa likod niya, nakatayo si Tatang Fidel. Matatag ang tindig, hawak ang rosaryo at asin. Gem, lumayo ka sa kanya. Nag-angat ng tingin si Gio. Malamig ang mata, hindi nagulat. Ang tricycle boy na palagi nakabuntot sa'yo. Hindi mo ba naisip na wala kang laban dito? Hindi ko siya papabayaan. Kahit mahirap ako, mas pipiliin kong mawala ako kaysa makita siyang masaktan. Sa ngalan ng liwanag, puputulin ko ang tanikala ng kadilimang ito. Jem, lumayo ka sa kanya. Umiikot ang tingin ni Gio sa kanila. Nagdilim ang mata. Ang presensya niya ay biglang bumigat. Parang may nagpasabog ng lamig sa buong kondo. Si Gio, mabilis na lumapit kay Estong. Parang kidlat. Tinulak siya sa dingding. Estong! Tinangka siyang sakali ni Gio. Mabigat ang kamay, malamig na parang bakal. Anong laban mo sa akin, ha? Tricycle boy. Isang hampas ko lang, mawawala ka. Pero agad sumigaw si Tatang Fidel. Sabay dasal. Sabay wisik ng langis sa braso ni Gio. Lasaw sa akin ang liwanag na yan. Nabitawan niya si Estong. Pero mabilis siyang sumugod ulit. Mas mabangis. Sinuntok ni Estong si Gio ng buong lakas. Tumama, pero parang bato ang katawan ni Gio. Siya ang natumba. Duguan ang labi. Tama na! Huwag mo siyang saktan!
Ikaw ang gusto ko, Gemma. Sumama ka sa akin at patatawarin ko siya. Gemma, huwag ka papayag. Dinamba ni Gio si Estong at halos mapatid ang hininga niya nang muling ipitin sa leeg. Nagpapadyak si Estong, halos mawala ng malay. Sa gitna ng laban, lumuhod si Tatang Fidel, sabay dasal ng malakas, halos pasigaw. Liwanag ng may kapal, itaboy mo ang kadiliman, putulin ang tanikala, huwag mong hayaang lamunin ang kasamahan ng walang malay. Si Gio, nagngangalit, tumalon papunta kay Tatang Fidel. Ngunit mabilis na sinangga ni Estong. Kahit hirap, gamit ang bote ng langis at binuhos sa katawan ni Gio. Hindi niyo ako mapipigilan. Ako'y may gutom na hindi namamatay. Miss Kate, halos mawala na ng malay si Estong. Pinipigilan niya si Gio gamit lang ang katawan niya, habang ako'y umiiyak at pilit na hinahatak siya pabalik. Si Gio ngumisi, halos manalo na. Pero biglang may sinag ng liwanag na pumasok sa basag na bintana. Tumama iyon sa muka at balikat ni Gio. Bigla siyang napasigaw, mas malakas kaysa sa dati. Liwanag! Nagpaikot siya ng tingin. Nagmukhang halimaw ang itsura. Namutla ang balat, namula ang mata, at lumitaw ang pangil. Halos tumakbo siya palayo. Tinakpan ang muka. Sa liwanag ng araw, wala kang kapangyarihan, lumayas ka! Niyakap ko si Estong. Halos mawalan siya ng malay, duguan at pawisan. Si Tatang Fidel, hingal na hingal. Pinahid ang pawis sa noo. Estong, huwag mo akong iiwan. Tong, pakiusap. Hindi kita iiwan, Gemma. Kahit kailan. Si Tatang Fidel, tumingin sa akin, seryoso. Hindi pa ito tapos, Iha. Bumalik siya sa dilim. Pero ngayong alam mo na ang totoo, may pagpipilian ka na. Hindi lahat ng ginawa ay kaligtasan. Miss Kate, matapos lumaya si Gio sa unang sinag ng araw, bumagsak ako sa sahig. Yakap si Estong. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Si Tatang Fidel, pawis na pawis, pero matatag na nakatingin sa akin. Tapos na ang laban ngayong gabi. Pero huwag mong isipin na tapos na siya. Ang mga kagaya niya bumabalik. Ngunit ka matatag ka, hindi ka niya madadali. Niyakap ko si Estong. Halos wala ng lakas, pero ngumiti siya. Gem, sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Umiyak ako at doon ko napagtanto, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng ginhawa ay kaligtasan. At hindi lahat ng mahirap ay kabiguan. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa paresan. Nagpaalam ako sa amo at mga kasama ko. Hindi ko na kinaya ang bigat ng gabi. Ang iniisip ko lang, makauwi, makasama si nanay at ang mga kapatid ko, at makapiling si Estong. Sa probinsya, ilang buwan pa, unti-unting bumuti si nanay dahil sa gamot at pahinga. Tinulungan ako ni Estong magtinda sa palengke at kalaunan nakapagpatayo kami ng maliit na paresan sa kanto. Hindi kasing dami ng tao, pero sapat para may kita, sapat para mabuhay. Ngayon, Miss Kate, 32 taong gulang na ako.
Mayroon na akong 2 anak kay Estong. Si Maya, 7 years old at si Paolo, 4 years old. Masigla sila at masaya. Si Nanay Liza ay pumanaw nung nakaraang taon dahil sa sakit at katandaan. Masakit, pero hindi ko na siya nakitang naghirap sa gamot at walang pambili. Nakita pa niya ang mga apo niya at nakahinga siya ng maluwag bago siya lumisan. Si Jojo ngayon ay mekaniko na sa Laguna at si Lira ay caregiver na sa Maynila. May kanya-kanya na silang buhay. Hindi ko na kailangan alalahanin kung may makakain sila. Kaya kaya kong ngumiti ng payapa. Minsan, Miss Kate, kapag hating gabi, napapatingin ako sa bintana. Para bang may anino akong nakikitang dumadaan. Para bang bumabalik si Gio sa alaala. Pero agad kong tinitingnan ang mga anak ko. Mahimbing na natutulog at si Estong na humihilik sa tabi ko. At dun ko naisip, tapos na ang dilim, hindi na ako alipin ng takot. Ang naiwan na lang ay paalala na minsan sa buhay ko, pinili ko ang ginhawa. Pero natutunan ko na ang totoong kayamanan ay ang hirap ng sabay niyong tinatahak ng mahal mo. Maraming salamat sa pakikinig mga kaisip. More power sa isip na ligaw at God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.